Kabanata 2646. Bawat isa ay may multo. Dumating si Stephanie sa pag-aaral ni Sala na masama ang pakiramdam. Ang maharlikang pamilya ay naging magulo na hindi niya gustong makita, ngunit walang magagawa si Stephanie tungkol dito. Bilang karagdagan, ayon sa kanyang nakaraang pag-uugali, hindi niya susundin ang tagapayo ng militar sa pag-aaral ni Sala kahit isang bodyguard. Ito ay walang alinlangan na katumbas ng pagbibigay ng personal na kaligtasan sa iba, nakatataas. Ngayon, sa palagay ko maaari tayong magkaroon ng magandang pag-uusap. Hindi ba? Sabi ni Stephanie. Noong una niyang nakilala ang opisyal ng militar, hiniling din niyang makipag-chat sa kanya pagkatapos ng hapunan. Ngayon ay tila nagkakatuto ang kanyang mga sinabi. Mahal na Stephanie, sa palagay ko ay nakita mo ang ilang mga bagay. Ngunit ang mabait na puso ay ayaw mong harapin ang katotohanan ito. Ang boses ng military advisor ay magaan, ngunit may isang uri ng diretso sa puso, ang kapangyarihan ng. Huminga ng malalim si Stephanie. Gusto ko ng ebidensya, gusto ko ng ebidensya. Sa katunayan, nahulaan na ni Stephanie ang katotohanan. Kung tutuusin, masyadong mataas ang performance ni na Best at Surui. Tila, ang pagwawalang bahala ni Victoria kay George Hill ay nagsasalita para sa sarili nito. Gayunpaman, kailangan niya ng ebidensya, kung hindi, pagkatapos na maging masyadong malaki ang bagay na ito, siya, ang reyna, ay hindi na makapagpigil. Dear Stephanie, alam kong baka ayaw mong maniwala dito, tulad ko at si Victoria. Sinabi ng sarhento. Noong panahong iyon, kami ay nasa De France, at ito ay hindi namin gustong paniwalaan ito noong una itong nangyari. Nasa De France ka rin ba? Tanong ni Stephanie. Halos mamatay din ako sa kamay ni George Hill. May ningning sa mga mata ng sarhento. Si George Hill ay nakagawa ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. At si Victoria ay naghugas ng kanyang mukha ng luha. Diyos! Hanggang ngayon, dumating din siya sa Buckingham Palace na may hindi mapakali na kalooban. Alam niya na ang buong London, at dito lamang, ang kanyang kanlungan. Dito lang ang kanlungan niya, ito ba? Nang marinig ito ng advisor ng militar, isang masalimuot na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Stephanie. Oo, iyon ang iniisip ni Victoria. Ngunit, sa palagay ko, ang resulta na nakuha niya ay nakakadismaya. Ang sarhento ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Stephanie. Hindi mo siya pinrotektahan ng mabuti. Nang marinig ang pangungusap na ito, natahimik si Stephanie. Sobrang hindi komportable ang pakiramdam niya. Sa katunayan, makikita ito ng sinumang may matalinong mata, ang kanyang dating saloobin kay Best at Victoria ay ganap na naiiba, na mula sa puso at hindi makontrol. Si Apollo ang tagapagligtas ni Best. Pero naging savior din ni Victoria, bakit si Stephanie ay atubili na magpasalamat kay Apollo dahil sa huli? Napakasimple ng sagot dahil si Best ang kanyang biological son. Nakakita ng nawawalang kabanata o teksto, isulat ito sa mga komento. Maaari mong pagbutihin ang teksto gamit ang editor. Ngunit sa ganitong paraan, ang karaniwang pagmamahal ni Stephanie kay Victoria ay pawang mali, tama ba? Tanong ni Stephanie sa sarili at inisip na hindi naman ganoon ang sagot, mahal na mahal niya talaga si Victoria, pero bakit naging disappointing ang performance niya ngayon? Hindi mahanap ni Stephanie ang sagot. Sa pagkakataong ito, biglang sumili sa kanyang isipan ang isang figure, si Juana na may dreadlocks. Hindi kaya siya, dati nalipat na ba kay Juana ang pagmamahal kay Victoria? Tinabi ni Stephanie sa kanyang sarili sa kanyang puso. Marahil ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na ginawa niya ang mga pagkilos na ito ngayon, na hindi sinasadya ang puso ni Victoria. Tila ang pahayag na ito lamang ang makakapagkumbinsi sa sarili ni Stephanie. Gayunpaman, walang pakialam si Victoria sa paliwanag na ito. Alam niyang hindi na babalik sa dati ang relasyon nila ni Stephanie. Noong nakaraan, ang pag-aalala ng huli sa kanya ay mahirap paniwalaan na ito ay mula sa puso. Ako ay isang saksi at saksi. Kaya mas marami akong masasabi kaysa sa iba. Pinaikit ng sarhento ng militar ang kanyang mga mata at sinabing, si George Hill ay sadyang nagayos para makasakay si Victoria sa panahon ng digmaan. De France. Lahat ng mga bodyguard na ipinadala sa kanya ay papatayin siya sa isang kritikal na sandali. Stephanie, naiintindihan mo ba? After hearing this, Stephanie's queen, I can't help but feel the coolness all over my back. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi komportable.
Sobrang creepy. Sa pag-aakalang si Victoria ay nahaharap sa gayong kapaligiran sa De France Island, nagsimulang malungkot si Stephanie para kay Victoria nang hindi mapigilan. Bakit? Bakit nangyayari ito? Sinabi ni Stephanie. Mahal na mahal ni George Hill si Victoria, wala siyang dahilan para salakayin ang kanyang biolohikal na kapatid na babae. Bagamat alam niya ang mundo ito ay malupit, alam na ang mga puso ng mga tao ay nagbabago, ngunit ang ginawa ni George Hill ay malapit pa rin sa pagbabagsak sa tatlong pananaw ng reyna. Kaya mo to sa sarili mong kapatid, tao pa ba to? Mga hayop lang. Kung hindi ko sinabi sa iyo kung gaano kasakit ang naranasan ni Victoria. Nahulaan mo ito, at ang talagang mahalaga sa akin ay kung mapaparusahan si George Hill para dito. Tumingin ang sarhento sa mata ni Stephanie, sinabi ang isang pangungusap mula sa huwaksiya. Ang mundo ay abala, lahat para sa kita, at ang mundo ay abala, lahat para sa kita. Ang lahat ay para sa kita, hindi ba? Ang pangungusap na ito ay talagang nagpapaliwanag ng lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon ng military advisor, ngunit halatang nanginginig si Stephanie, puno pa rin ng hindi kapanipaniwala ang kanyang mga mata. Nasaan ang ebidensya? Gusto ko ng ebidensya, kung hindi, hindi ako maniniwala. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Stephanie dahil sa kanyang mood swings. Sala, dahil gusto ng Her Lady Queen ng ebidensya, tingnan mo siya, sabi ng tagapayo. Wala siyang pasensya, alam niyang kakailanganin ng oras at pasensya para tanggapin ni Stephanie ang katotohanan ito. Ano ang relasyon mo ni Sala? Nahirapan din si Stephanie na maunawaan na si Sala, isang marangal na duke, ay inuutusan ng isang military advisor na tulad nito. Dapat alam mo na si Sala ay isang napakayabang na tao. Karaniwang ayaw niyang tanggapin ang sinuman, at walang gustong mag-utos sa kanya. Gayunpaman, halos iyuko niya ang kanyang ulo sa babaeng ito mula sa China. Ito ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, para sa tanong ni Stephanie, ngumiti lang ang military advisor at hindi sumagot. Habang may kaina hinalang hula si Stephanie, may nabunot na si Sala. Hindi, to be exact, may kinakaladkad siyang tao dahil ang huli ay tinalian ng mahigpit ng pulang tali, may busol ang bibig, at hindi na siya makalakad. Ito na, tinitigan ng reyna ang binata, at ang hindi paniniwala sa kanyang tono ay lumakas. Ito ang Alice Island. Tama, Stephanie, ito ang Arles Island. Siya ay isang mabuting kaibigan ni na Victoria at George Hill, sa tingin ko ay oras na para sabihin niya sa iyo ang totoo. Malumanay na sabi ng strategist. Inalis ni Sala ang tuwalya na nakatikip sa kanyang bibig, at ang huli ay humihingal. Her Majesty? Her Majesty? Grab George Hill mabilis, kung hahayaan mo siyang tumakas kung gagawin mo, kung gayon ang lahat ng mga lihim ng maharlikang pamilya ay ipagkanulo. At ang iyong buong pamilya ay nasa panganib. Pagkarinig nito, nagbago agad ang ekspresyon ni Stephanie. Hindi niya inaasahan na ang isang salita mula sa Alex Ilan chapter ay magdadala sa kanya ng matinding krisis. Maging ang ekspresyon ni Sala ay nagbago. Siya ay nakangiti pa rin. Naghihintay na makita si George Hill na napahiya at naghagis ng ilang piraso ng impormasyon upang mapababa siya, ngunit alisaland ang mga linya sa oras na ito ay ganap na naiiba sa inaasahan nila. Ano ang nagtaksil sa mga lihim ng buong maharlikang pamilya at inilagay ang lahat sa panganib? Ano ang pinag-uusapan nito? Hindi kaya may mga mas kakilakilabot na bagay na hindi nila alam. Isipin mo siguro. Hinawakan ni Sala si Elzerem sa kwelyo. Bigyan mo ako ng isang segundo para pag-isipan ito. Kung mayroong kalahating katotohanan. Gusto lang niyang pagbabantaan si Elzilan Silan ay huminto, ngunit nang maisip niyang nasa kanyang mga kamay pa rin ang kanyang hawak, hindi pa rin mabigkas ang mga pananakot na salita. Ang sinusubukan kong sabihin ay napakasimple. Dahil nagtatrabaho si Arlie sa ilang ambisyosong organisasyon na gustong suportahan siya sa pinakamataas na posisyon at kumita ng malaking kita para sa kanila sa England. Sinabi ni Arlie Zealand. Sa iyong mga maharlika, sino man ang higit na makakahadlang kay George Hill, aalisin niya siya. Ang unang kabanata ay Victoria. Paano nakaharang si Victoria sa kanyang daraanan? Tanong ni Stephanie. At paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na manatiling kalmado, kung hindi, mawawala sa kanya ang pinakapangunahing paghuhusga. Dahil sa grupo ng industriya ng militar. Ito ay isang malaking cake. Si George Hill ay nangangailangan ng maraming pera kung gusto niyang maging matagumpay.
At ang Royal Military Industry Group ang kanyang pinakamahusay na stepping stone. Gusto niyang ganap na isa pribado ang grupong ito, maging industriya sa kanyang bulsa. Ano? Ambisyoso. Matapos marinig ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Stephanie ang kanyang kaloob-loobang emosyon, at hindi napigil ang mapag-alitan. Totoo na ang ambisyon ay hindi maliit, ngunit ang ganitong uri ng ambisyon ay walang malaking halaga. Tinabi ni Salah. Ang gobyerno ng Britanya ay isang monarkiya ng konstitusyon. At ang maharlikang pamilya ay isa lamang espiritual na simbolo ngayon. Bagaman maaari mo pa ring gamitin ang katanyagan upang magdala ng ilang kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihang ito ay nabawasan ng walang katiyakan. At hindi ito may kukumpara sa gobyerno, kaya sa palagay ko ay hindi gaanong makatuwiran para kay George Hill na kunin ang hari. Pamilya. Ang strategist ay tumingin kay Salah na may kalahating nakangiting-ngiti. Duke Salah. Kung iniisip ng iba, maiintindihan ko pa rin, ngunit kung sasabihin mo, sa tingin ko ito ay medyo hindi ka panipaniwala, pagkatapos ng lahat, ikaw at si George Hill ay may parehong layunin. Hindi ba? Nang marinig ang sinabi ng strategist, ang ekspresyon ni Salah ay nagpakita ng pagkagulat, at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay para tumanggi. Hindi, paano ito? Hindi ako ganoong tao. Loyal ako kay Stephanie. Habang nagsasalita siya ay panay ang pagkurap niya sa military advisor, parang nagpapahiwatig ang kanyang mga mata, huwag kang magsalita ng kalokohan, huwag mo akong ilantad sa oras na ito. Napatingin din si Stephanie kay Salah, she was instinctively suspicious now. Napangiti ang sarhento. Nagbibiro lang ako, Salah, tingnan mo ang pawis mong kabado, bakit ka ba mag-abala? Kabanata 2647. Ang kawalang interes ay mas nakakatakot kaysa puot. Nang marinig ang sinabi ng advisor ng militar na nagbibiro lang siya, hindi napigilan ni Salah na panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, at pagkatapos ay nahihiyang sinabi. Hindi mo kailangang laruin ang biro na ito, madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng reaksyon ni Salah, hinuhusgahan na ng strategist na walang hindi masabing puwersa sa likod ng duke. Iba pa rin ang sitwasyon niya kay George Hill, nang una si Victoria, pangalawa ang pinakamahusay, kung gusto ni George Hill na magtagumpay, dapat niyang ilayo ang 2 taong ito. Sabi ni Alasiland. Nang marinig ang pangalang, pinakamahusay, bahagyang nanginig ang katawan ni Stephanie. Hindi mangyayari ang ganitong bagay. Ang sundalo ay may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang sitwasyong ito ay nangyayari. Kung hindi tayo nakabalik sa oras mula sa De France, baka ang nalalason sa oras na ito ay ang anak mo, si Prince Best. Nang marinig ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Stephanie na mahilo at halos hindi makatayo. Hindi dapat ito ang pinakamahusay. Sigaw ni Stephanie. Nang makita ito, bahagyang ngumiti ang strategist, at ipinagpatuloy ang pagbawi sa kutsilyo. Mahal na Stephanie. Sa palagay ko ay dapat mong maunawaan ng mabuti na kapag may problema kay Best at mahirap magmana ng trono. Kung gayon, kung ikaw ay mula sa ang mga may dugong maharlika, pumili ng isa sa mga taong magmamana, kung gayon ang George Hill ang pinakaangkop na pagpipilian, tama ba? Tumango si Stephanie sa pagkahilo. Sa paglipas ng mga taon, si George Hill ay gumanap ng napakahusay. Lalo na sa pamamahala ng mga interpersonal na relasyon. At halos nakamit ang hindi nagkakamali na pagganap. Ang sinumang bumanggit sa kanya ay puno ng papuri, at maging ang mga tao ay marami na ang tinatawag na tunay na prinsipe. Nang unang marinig ni Stephanie ang pamagat na, ang tunay na prinsipe, medyo hindi siya komportable. Hindi niya alam kung ano ang pinagmula ng kakulangan sa ginhawa, ngunit ngayon ay naunawaan na. Oo. Kung may mangyari kay Best, na may mataas na prestihiyo at boses ni George Hill sa mga tao, natural niyang pipiliin na ihalal si George Hill sa front desk para kumatawan sa royal family. Sa oras na iyon, si Stephanie, na nawalan ng kanyang anak, ay dapat na masiraan ng loob, at wala na siya sa mood na alalahanin ang mga bagay na ito, at tiyak na hahayaan niya ang taong may pinakamataas na boses na makapangyarihan. Sa oras na iyon, si George Hill ay nakasuot ng dilaw na damit, at sa kaluwalhatian ng hari, magagawa niya ang anumang gusto niya sa organisasyon sa likod niya. Lalo lang natakot si Stephanie habang iniisip ito. Siguradong hindi ito ang gusto niyang makita.
Nang sabihin ito ng strategist, binigyan niya ng makahulugang tingin si Sala. Tumingin sa kanya ang huli na may mapait na ngiti, at saka walang magawang pinunasan muli ang pawis sa kanyang noo. Sa totoo lang, si Best ang kasalukuyang tagapagmana ng trono ng Kabanata 1. Kung may nangyaring mali sa kanya, malamang na si George Hill ang magiging pinakamataas na espiritual na simbolo ng Britain. Tapos, paano kung may nangyari kay George Hill? Natural, si Duke Sala na. Kaya, mayroon silang ganoong interes na relasyon. Sa IQ ni Best, imposibleng hindi ito maintindihan. Ngayon, ang prinsipeng ito na nagnanais ng casual na buhay ay kailangang pansamantalang wakasan ang kanyang masayang buhay. Walang magawa na pakikibaka sa kapangyarihan upang pumunta. Hindi ko talaga papayagan na mangyari ito, talagang hindi. Naikuyom ni Stephanie ang kanyang mga kamao. Ang reyna na ito, na hindi pa nakaranas ng mga labanan sa korte sa kanyang buhay, ay naramdaman ng hangin at ulan sa kanyang mga huling taon, na talagang isang nakakagigil na bagay. Sa iyong mga salita, sapat na iyon. Nakangiting sabi ng strategist. Pagkasabi noon ay muli niyang sinulyapan si Sala. Sa katunayan, ang usapin ay dumating sa puntong ito. Si Sala ay kailangang kunin ang kanyang usurper, ang pag-iisip ay pansamantalang ibinasura. Hindi bababasa. Sa templo ng araw na nakatitig sa kanya, si Sala ay hindi kailanman mangangahas na gumawa ng anumang mga pagbabago. Tatawag ako ng ilang beses. Gaya ng sinabi ni Stephanie, maglalakad na sana siya palabas. Gayunpaman, sa oras na ito ay biglang sinabi ng tagapayo ng militar. Ngunit mahal na Stephanie, alam mo ba kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang hindi? Maaari kong hulaan kung sino ang tatawagan mo, ngunit maaaring hindi ito ang pinakaangkop na sagot, ano sa palagay mo? Hindi naiwasang sumulyap ni Stephanie sa tagapayo. At nalaman niyang ang mga mata ng kabilang partido ay kalmado ng tubig, ngunit ang kumikinang na liwanag sa ibabaw ng tubig ay tila direktang nakaturo sa puso. Hindi maisip ng kamahalan na reyna kung anong uri ng karanasan ang magkaroon ng ganitong uri ng pangitain. Ang pinakamahalaga ay ang ganitong uri ng mga mata na nakakabasa ng puso ng mga tao ay talagang lumilitaw sa isang magandang babae na hindi pa 30 taong gulang. Lalong nagiging curious si Stephanie sa identity ng military advisor. Ano naman ang proposal mo? Nang makita ang titig ng strategist, talagang handa si Stephanie na paniwalaan ang babaeng ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil sa malakas na intervention ng Sun Temple, maaaring inilibing na si Victoria sa De France, at ang susunod na malas ay si Prince Best. Huwag kang mag-alala, uminom tayo ng isang tasa ng kape at mag-usap ng dahan-dahan. Malumanay na sabi ng strategist, ang kanyang mga mata ay tila may walang katapusang maliwanag na bituin. Makalipas ang isang oras, tinapos ng military advisor at Stephanie ang kanilang kape, habang itinulak ni Surui ang pinto ni Sala at pumasok. Tapos na ba? Tumayo ang sarhento at nagtanong. Tapos na. Hindi na masyadong nagsalita si Surui, tumalikod at hinayla, at ang nahihiya na si George Hill ay natisod mula sa pinto at muntik nang mahulog sa lupa. Sobrang depres ang itsura niya sa mga oras na ito, hindi na kasing gwapo ng dati. Kailangan niyang maging masunurin ngayon kung hindi niya gagawin. Malamig na sabi ni Surui. Sa totoo lang, ayaw niya talagang pakawalan si George Hill, pero para makahuli ng malalaking isda na may mahabang pila, ang buhay ng lalaking ito ay kailangang manatili pa ng ilang araw. Dahil alam niya na ang kanyang anak ay maaaring iframe ni George Hill. Nang muling tingnan ni Stephanie ang namumukod tanging anak na ito ng maharlikang pamilya, walang gaanong emosyon sa kanyang mga mata, at ni hindi niya gustong tingnan si George Hill. Mas maraming oras ang magpapalungkot at takot sa matandang babae. Sa kasong ito, wala nang sinabi pa si George Hill. Ibinaba niya ang ulo at tumabi, nakatitig sa sahig, hindi siya naglakas loob na hilingin ang pagliligtas kay Stephanie. Sa oras na ito, nakita ni Surui si Alex Ilan na nakatayo sa tabi niya, pero wala akong lakas ng loob na tumakbo ngayon. Hoy, hindi ko ine-expect na makikita-kita dito, ang galing ng acting mo. Lumakad si Surui sa harap ni Alex Ilan, inabot at tinapik ang noo ng isa. Hindi ka ba makakatakas? Tapos tumakbo ka. Nasampol ang ulo ni Alex Ilan. Ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sa kanyang harapan ay si Apollo.
Ang Diyos ng araw, at maging si Sala ay kailangang iyuko ang kanyang ulo at ibigay sa kanya kahit na may 100 lakas ng loob, hindi na ako nangangahas na makipaglaro pa. Tinapik ni Surui ang likod ng ulo ni Arlexila ng higit sa 20 beses, at naramdaman na nagsimulang sumakit ang kanyang mga palad, at pagkatapos ay isinara niya ang kamay. Pakiramdam ng huli ay bugbugin na siya dahil sa pagdurugo ng utak, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na magsalita. Sa oras na ito, bumalik din si Victoria mula sa paglalakad sa hardin, at ang kanyang mga kapatid na babae ay bumalik sa silid upang matulog. Ang mga mayamang pangalawang henerasyong ito na tanging pagkain, pag-inom, at paglilibang sa buong araw ay hindi inakala kung gaano kalaki ang puyaw ng tubig sa maharlikang pamilya ngayong gabi, at ang puyaw ng tubig na ito ay duguan pa rin. Sa sandaling makita niya ang nahihiyang George Hill, ibinaling ni Victoria ang kanyang mga mata at sinabi kay Surui at sa military advisor, "Let's go." Itinagilid ni Surui ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sumulyap kay George Hill, sinabi niya, "Victoria, hindi ka ba magbibigay ng resulta?" "Anong resulta?" Natigilan si Victoria saglit, saka tumingin kay George Hill. Kapag ang isang tao ay handa ng salakayin ng isang mahal sa buhay, kung gayon ang tao ay hindi na matatawag na isang tao. Maraming iniisip si Victoria sa paglalakad kanina lang. Sa katunayan, dahil siya ay nasa isla ng De France, naisip niya na hindi na niya makikilala ang kapatid na ito, at akala ng lahat ay hindi na ito nakita. Masarap maging estranghero, ngunit hanggang ngayon, hindi pa siya tuluyang nakapagdesisyon. Nakaharap sa magiliw at nakapagpapatibay na tingin ni Surui, malalim na tumango si Victoria. Naglakad siya papunta sa George Hill, 50 sentimetro ang layo sa kanya, at tumayo. Tumangala si George Hill sa kanya, saka muling ibinaba ang ulo, dahil sa sobrang guilty niya, hindi siya naglakas loob na tumingin kay Victoria. "George Hill," biglang sabi ni Victoria. Ang huli ay hindi alam kung ano ang gagawin, at maaari lamang magpanggap na walang narinig. Tumayo si Surui ilang metro ang layo habang nasa bulsa ang mga kamay. Ito ay isang bagay na kailangang harapin ni Victoria. Sa pagkakataong ito, walang balak na makialam si Surui. "George Hill? Narinig mo ba ako?" sabi ulit ni Victoria. "Narinig ko." Ang pagmamataas ni George Hill ay naging negatibo, at sa wakas ay sumang-ayon siya. Sa oras na ito, ang kanyang hitsura ay kahit na may kaunting pagkamahiyain. "Itaas mo ang iyong ulo," sabi ni Victoria. Tumingin sa aking mga mata. Ang kanyang boses ay flat, ngunit mayroong isang walang hangganang lamig dito. Hindi ito malamig sa temperatura, ngunit malamig sa kawalan ng pag-asa. Ang puso ni George Hill ay napuno ng pagsisisi. Ngunit ginawa niya ang lahat. At wala siyang masabi. Sa oras na iyon, siya ay nalulula sa kapangyarihan, at maging ang kanyang sariling kapatid na babae ay handang pumatay, at napuksan na niya ang karamihan sa kanyang sangkatauhan. Ang ganitong uri ng tao ay walang ilalim na linya o prinsipyo upang makamit ang kanyang layunin. Magagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makamit ang kanyang layunin, at hindi siya karapat-dapat sa anumang kapatawaran. Tumangala si George Hill at nakita ang walang emosyong mga mata ni Victoria. Ang mga matang ito ay dating puno ng pagmamahal at pagtitiwala sa kanya, ngunit ngayon, wala ng emosyon. Walang pag-ibig, ni puot. Ang kiputan ay hindi kailanman ang pinakakahila-hilakbot na bagay sa pagitan ng mga kamag-anak, ngunit kawalang interes. "Wala akong pakialam sa buhay o kamatayan mo, ito ang pinakamasakit." Tumingin si Victoria sa kanyang kapatid, itinaas ang kanyang braso, at sinampal ng malakas sa mukha si George Hill. Kabanata 2648. Ang paghihiganti ng tusong babae. Pop! Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Nang marinig ang sampal, hindi napigilan ni Stephanie ang pagpatak ng mga luha. Dahil, sa paghampas ni Victoria sa mukha ni George Hill, magkakaroon ng dalawang mas kaunting royal mula ngayon, my dear, may dalawa pang estranghero. Gumamit ng maraming lakas si Victoria sa pagkakataong ito, at ang profile ni George Hill ay mabilis na namula at namamaga, at isang bakas ng dugo ang damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi niya tinakpan ang mukha, nakatingin sa kapatid, walang katapusang lungkot at pagsisisi ang naramdaman ni George Hill. Gayunpaman, ang gayong pagsisisi ay walang silbi, ang lahat ay nangyari na at hindi na maibabalik.
Mula ngayon, ikaw at ako ay walang utang sa isa't isa. Tinulya pa ni Victoria si George Hill na may walang pakialam na mga mata, pagkatapos ay naglakad papunta sa gilid ni Surui. Tara na. Sige. Tumango si Surui, at pagkatapos ay nagpaalam kay Stephanie. Pakitandaan kung ano ang napag-usapan natin, syempre, nang wala ang iyong pakikialam, hahayaan kong si Best ang managot sa bagay na ito. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Stephanie, tumawa si Surui. Huwag kang mag-alala, kapag ang iyong anak ay walang awa, sa palagay ko kakaunti ang mga tao sa London na maaaring ikumpara sa kanya. Matapos marinig ito, hindi na nagsalita pa si Stephanie, ngunit tumango. Oo. Palagi siyang nag-aalala na baka mabuli ang kanyang anak. Ngunit, ang mga pagsasamantala ng militar na ginawa ni Best sa gitnang silangan ay hindi walang kabuluhan. Ang lalaking ito ay mukhang palpak kapag weekdays. Pero kapag lumakas na siya, siguradong mapapatakot niya ang maraming tao. Sala, nagayos ka ng sasakyan para ipadala sila, sabi ni Stephanie. Ito ang pinakapangunahing tuntunin ng magandang asal. Sa katunayan, sa isang kahulugan, ang Temple of the Sun ay narito upang tulungan ang British royal family na malutas ang malalaking problema. Bagaman si Stephanie ay ngayon maraming kalungkutan sa kanyang puso, ngunit kailangan din niyang harapin ang katotohanan ito. Nang lalabas na siya ay lumapit si Best sa kanya. Tinapik niya ang balikat ni Surui, ikiling ang kanyang ulo, at sinabing, kung gayon ay magkita tayo bukas. Ang pagkilos ng pagkiling ng ulo na ito ay nagpatawa kay Surui, at siya ay tila isang bastos na walang royal honor. Ito ay isang katulad na estado. Nakakaiti ba ang mga kamay mo? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti. Hindi naman sa nangangati ang kamay ko. Gusto ko lang suntukin ang isang tao. Muling ibinaba ni Best ang kanyang ulo. Tiningnan ang mga bakas ng putik sa paa ni Surui, at sinabing, kung hindi mo bugbugin at bugbugin ang mga taong ito, hindi sila kailanman magiging tapat. Trust me, kahit matalo mo sila, hindi sila magiging honest. Tinabi dito ni Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng walang awa na sinag ng liwanag, pumatay ka lang. Tinabi ang mga mamamatay na salitang ito sa simpleng tono. Na tila hindi naaayon sa maningning na Buckingham Palace. Gayunpaman, si Surui ay nasa katulad na kalagayan ngayong gabi. Halos sanay na dito si Queen Stephen na katabi mo ni. Gayunpaman, kahit na hindi siya sanay, ano ang magagawa niya? Ang mundo ay pag-aari na ng mga kabataan. Si Surui at ang ilang tao ay umalis sa isang kotse pagkatapos noon, lumapit si Best kay Stephanie at sinabi sa kanya. Nay, mangyaring makasigurado, aasikasuhin ko ang ilang bagay ng mas mahusay kaysa sa iniisip mo. Ang mga salitang ito ay puro pang-aaliw, ngunit kung gaano kalaki ang epekto ng pang-aaliw na maaaring magkaroon ng mga ito ay hindi alam. Nang umalis si Surui at ang iba pa, isang tiyak na halaga ng ginhawa ang dumating mula sa Buckingham Palace. Sa likod ng mga kurtina sa isang kwarto, may nakangisi. Oo, ang mukha na ito ay talagang walang pinagkaiba sa isang munting multo. Sa madaling araw na ito, ang isang matalim na tingin ay tiyak na magugulat sa mga tao. Oo. At ito ang mukha ni Juana. Ang kanyang mausok na makeup ay ganap na pinahiran ng luha, ngunit hindi pa ito nahuhugasan. Palibhas ay napakasungit na tretuhin ni Best. Umiyak siya sa mga bulaklak ng peras at ulan. Kung tutuusin, napakaraming tao sa eksena ang nakakita nito. Hindi alam ni Juana kung paano natapos ang usaping ito. Naramdaman na lang niyang nawala ang mukha niya. Hindi ba para lang manindigan para sa royal family? Paano ito humantong sa gayong malubhang kahihinatnan? Medyo nalilito pa rin si Juana. Gayunpaman, hindi na niya kailangang alamin ito dahil ang pumupuno sa kanyang isip ay puot maliban sa puot. Gusto kong maghayganti, pinanood ni Juana ang pag-alis ng sasakyan ni Surui mula sa puwang ng kortina, hindi nabawasan ang hinanakit sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nawala ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Sa kanyang pinakamayabang edad, siya ay natapakan. Mayroon lamang isang tao na direktang naging sanhi ng lahat ng ito, at iyon ay si Surui. Hindi ko alam kung dahil ba sa status ni Best bilang isang prinsipe. Si Juana ay may likas na pagkamangha sa kanya. Bagamat napakasungit na itinulak siya ni Best sa lupa. Mukhang hindi masyadong hate Best si Juana, at sa halip ay isinisisi ang lahat kay Surui at Victoria. Kung walang Surui,
Kung walang Victoria, kung gayon ang mga bagay ay hindi mangyayari sa kasalukuyan, hindi siya tretuhin ni Best ng ganoon kabastos, at hindi niya itinapon ang kanyang mukha sa langit. Lahat ng nawala sa akin, babawiin ko. Sabi ni Juana na nakakuyom ang mga kamao. Sa pag-iisip nito, pinuntahan niya ang mausok na makeup sa kanyang mukha, at pagkatapos ay tumawag sa telepono. Boss, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Telepono napakaingay sa kabilang dulo na para bang nasa isang bar, at ang boses lamang ang tumamlay. Oh, magandang munting paminta, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Huwag kang mag-alala, para makuha mo ang iyong puso, ano ang gagawin ko? Magagawa ito. Gusto kong baliin mo ang braso at binti ng isang lalaki at itaboy siya palabas ng London. Sinabi ni Juana, ang uri ng pinsala na hindi na mababawi. Maliit na kahulugan, ito ay London, pabayaan ang kanyang mga braso at binti. Kahit baliin ang leeg niya, walang maglalakas loob na guluhin ako. Boss, sigurado ka ba? Hindi ka ba nagyayabang? Naningkit ang mga mata ni Juana nang marinig iyon. Siyempre, gagawin ko ang lahat para matupad ang kahilingan ni Miss Juana. Walang makakapidyaw sa pagmamahal ko sa'yo. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang kabilang dulo ng telepono. Siyempre, makontento ako kapag naihatid mo ako sa Buckingham Palace ng palihim. Well, wait until I find out where they live. And then let you know. You are always ready. Ayan yon. Taglit na nag-alinlangan si Juana. Ngunit hindi pa rin ibinunyag ang balita na si Surui ay isa sa 12 Diyos ng madilim na mundo kay Bowers. Talagang nag-aalala siya, kung sinabi niya sa kanya ang totoo. Itong si Tian na nagsasabing siya ay London, hindi ba matatakot ang amo ng underworld na umihi ng kanyang pantalon, kaya wala siyang magagawa. Okay, hindi kita pababayaan, mahal kong munting paminta. Ngumiti si Bowles at ibinaba ang telepono. Nakatayo siya sa isang bar kung saan sumasayaw ang isang grupo ng mga demonyo, nakatingin sa makulay na blur sa kanyang harapan, humihit-hit ng tabako, umiling-iling at sinabing, Hoy, hindi ko inaasahan na balang araw ay may akap natin ang mga hita ng royal family. Juana, babaliin mo ang mga braso at binti ng lalaking ito at itataboy mo siya sa London magpakailanman. Sa tingin mo ba wala akong naririnig na matinding galit sa mga salita mo? Sinabi ni Bowles. Dahil gusto kong yakapin ang hita ng maharlikang pamilya. Kung gayon, kung hahayaan mo akong mabali ang aking mga braso at binti, kailangan kong gawing mas masiyahan ka, tulad ng pagpilipit sa kanyang leeg. At narito. Nakaupo si Juana sa tabi ng kama. Hindi niya inisip ang pagkakakilanlan ni Surui. Ngunit, marahil dahil sa bata pa siya, hindi niya ito napagtanto, kaya napukaw niya ang isang mundo ng kadiliman. Anong uri ng mga alon ang gagawin nito? Ito ang London, anong klaseng alon ang makikita mo? Humisi si Juana. Sa kanyang opinyon. Malayo ang London sa lungsod ng kadiliman. Kahit na ang kalaban ay si Apollo, ang Diyos ng araw, siya ay nag-iisa dito, at ang lakas ng kanyang base camp ay hindi maaaring sumuporta. Kaya, ang Bowers ay nakikipag-ugnayan lamang kay Apollo lamang, hindi sa buong Sun Temple. Sa palagay ni Juana ay mayroon siyang napakahusay na kalkulasyon. Halos hindi masasaktan. Kung si Apollo ay itinaboy palabas ng London na may putol na mga braso at binti. Ang huli ay magiging baldado. Ang labanan sa madilim na mundo ay napakatindi. Ito ay ganap na hindi pinapayagan para sa isang may kapansanan na Diyos ng araw na patuloy na manatili sa pagkakasunod-sunod ng 12 Diyos. At ang ibang mga kaaway ay tiyak na susubukan ang kanilang makakaya upang maalis si Apollo. Kapag dumating ang panahong iyon, kahit ang Diyos na ito ay hindi gustong maghayganti kay Juana. Baka sa sandaling bumalik siya sa madilim na mundo, dumagsa ang ibang mga Diyos para umatake. May ganitong ideya si Juana, ngunit masasabi lamang niya na siya ay napakabata at masyadong kakaiba. Masasabi rin na wala siyang alam tungkol sa mga patakaran ng madilim na mundo. Si Surui ay maaaring maging Diyos ng araw na si Apollo, paano siya magiging isang batang babae na madaling gawin ito? Ang mga internasyonal na biro ay hindi ganoon. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Juana na may mali sa kanyang plano. Natangay na ang dating manipis na ulap, napalitan ng pananabik na makaganti agad. Gayunpaman, sa bukas, makikita niya na ang lahat ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya.
Noong sinasadya ni Juana ang pakikipag-usap kay Surui, hindi isinapuso ni Surui ang pelikula ng batang ito. Sa kanyang opinyon, kinamumuhian ito ni Juana. Ngunit ang ganitong uri ng maingat na batang babae ay hindi magkakaroon ng anumang impluwensya sa kanya. At hindi sila magkaribal sa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude, hindi pa siya nakakita ng pag-aalaga ng elepante. Nagkaroon na ba ng langgam? Sa oras na ito, nakatayo siya sa tapat ni Victoria, na tumingin sa kanyang mga mata ng may kalmado. Apollo, salamat sa pagtulong sa akin. Lumabas ka na ba? Tanong ni Surui. Ang sampal ni Victoria sa George Hill ay nagparamdam kay Surui na nabigla ito. Ang sampal na ito ay catharsis ni Victoria at ang kanyang desisyon. Siyempre, lumabas ito ng buo. Inilagay ni Victoria ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay nagsabi ng isang malaking katutubong wika. Sa palagay ko, kahit na siya ay namatay, hindi ako titingin sa pangalawang pagkakataon. Kabanata 2649. Tulong. Si Surui ay nakatulog ng maayos at walang panaginip buong gabi. Alam niya na may malaking labanan pa sa kabanata 2 gabi, at ang bitag ay hinukay na. Hindi siya naniniwalang hindi tatalo ng kabilang partido. Kabanata sa tanghali kinabukasan, isang kargamento ang pumasok sa isang daungan malapit sa London. Pagkatapos matanggap ang lalagyan na pag-aari nila, ilang malalaking truck na nakatuon sa pagdadala ng mga lalagyan ay umalis kasama ang malaking lalagyan at dumiretso sa lungsod ng London. Kinagabihan, lumabas ng hotel si Surui at sumakay sa isang commercial car na may itim na glass film. Mabagal na humandar ang sasakyan pagkatapos ng 10 minuto at dirdiretsong nagmaneho patungo sa Queen's Bar. Pagkatapos, dahan-daang nagsimula ang isang itim na sedan, at sumunod ito sa likuran na may layong mahigit 100 metro. Siya iyon. Tijuana ay nakaupo sa kotse. Pagkatapos ng higit sa 4 na oras na paghihintay, sa wakas ay nakita ko siya. Mayroon pa rin siyang iconic na mausok na makeup at maliliit na dirty braids. Ngunit noong naglalagay siya ng makeup, walang ideya ang mabistang batang babae na ito na ang makeup look na ito ay nakatakdang gugulin muli ngayon. Mahal kong Juana. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pahihirapan natin siya ngayon. Nakaupo sa tabi ni Juana ang isang malakas na puting lalaki na may makulay na mga tato sa buong katawan. Hanggang sa leeg. Ang high-profile na tato na ito, na sinamahan ng kanyang mga mata na maaaring pumunta mula sa tamad hanggang sa mabangis anumang oras, ginagawa nitong hindi komportable ang mga tao. Ang lalaking ito ay si Bowers, at ang kabanata ng kanyang karaniwang mohawk na hairstyle ay nagbibigay ng impresyon na ang taong ito ay dapat na isang mainit na karakter. Mga bowler, magbilang kayong matalino, Sa isang mahinang nguso, sabi ulit ni Juana, mayabang talaga ang pelikula ng batang ito. Bahagyang ngumiti si Bowers. Mahal na Juana, tila ang taong ito ay nagdulot sa iyo ng maraming problema. Hindi light damage. To tell you the truth, hindi pa ako napahiya ng ganito simula nang dumating ako rito mula sa Scotland. Nang maisip ni Juana ang nangyari kagabi. Halo-halong malupit at mapanglo na ekspresyon ang ipinakita sa kanyang mga mata. Nang mapansin ang kanyang ekspresyon, ngumiti si Bowers. Hoy, aking munting paminta, makatitiyak ka, papasayahin kita ngayon. Sa totoo lang, hindi naintindihan ni Bowers ang totoong relasyon ni Juana at ng royal family. Naisip niya na si Juana ay mayroon ding maraming dugong maharlika. Kaya't nais niyang samantalahin ang pagkakataong makayakap sa isang hita. Kung maaari siyang makipagrelasyon sa Buckingham Palace. Kung may karelasyon siya, hindi ba siya makakalakad ng patagilid sa London in the future? Si Bowles ay sikat pa rin sa mga nightclub ng London. Ang body na ito ay nag-oorganisa mula noong siya ay teenager. Isang grupo ng mga hooligan ang nagsimulang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Sa iba't ibang palabas sa gabi. 10 taon na ang lumipas. Siya ay umunlad ng mas mahusay, at siya ay malapit ng maging isang karakter na walang sino mang maglakas loob na guluhin sa mga palabas sa gabi. Nagkita rin sina Bowley at Juana sa isang nightclub. Ang batang babae na ito ay naglaro ng mga nakatutuwang pelikula sa mga bar. At madalas na lasing at hindi makalakad. Sa tuwing umiinom siya ng sobra, hiniling niya kay Powers na ayusin na may mag-uuwi sa kanya. At nang minsang pinauwi ni Chapter si Juana, halos nabigla si Bowers, dahil ang lugar kung saan bumalik ang dalaga ay ang Buckingham Palace talaga.
Mula noon, Balls nagsimulang bigyang pansin niya si Juana. At hindi tanga si Juana. Alam niya kung bakit napakalapit ni Bauer sa kanya. At gusto rin niyang magkaroon ng ilang tao sa London na makakatulong sa mga taong ginagamit nila para maituring silang may sariling pag-iisip at tamaan ito. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Juana at Powers kung sino ang nakaupo sa komersyal na sasakyan na sinasakyan ni Surui na may itim na pelikula sa lahat ng salamin. Long time no see. Mahal kong Apollo. Isang lalaki ang nakaupo sa likurang upuan, nakita si Apollo na sumakay sa kotse, at binigyan siya ng mahigpit na yakap ng oso. Ang lalaking ito ay may matibay na ulo. At ang kanyang mga kalamnan ay nakaumbok, parang tangke na hugis tao. Siya ay hindi matangkad, ngunit maaari niyang bigyan ang mga tao ng pakiramdam ng isang matalim na espada. Vargar, tagal na kitang hindi nakikita, balita ko na promote ka na at pinagyaman mo. Nakangiting sabi ni Surui, nang makita ang matandang kakilala, maganda rin ang kanyang kalooban. Hoy, medyo tumaas lang ang rank. Nakangiting sabi ni Vargar. Masyado kang mahinhin. Tumataas ka ba? Galit na sinabi ni Surui. Narinig kong sinabi ni Best na pagkatapos bumalik mula sa peacekeeping sa gitnang silangan, siya na ang pangalawang ranggo na commander sa Green Flat Cap. Ang Green Flat Cap, ang palayaw ng British Royal Marines Commando Brigade, ay isa ring kilalang espesyal na puwersa. Itong si Varga ngayong naging Deputy Brigade Commander siya ng Green Flat Hat, mayroon siyang magandang kinabukasan. Huwag mong sabihin, kung wala ka, imposibleng makabalik tayo ng buhay mula sa Middle East. Naisip ni Vargar ang nakaraan, umiling, at sinabi. Ang mga taong iyon ay mga baliw, at lahat sila ay lahat. Mga baliw. Dumating sa gitnang silangan ang mga elite na pinili mula sa iba't ibang tropang British, ngunit halos ginawa silang dumpling ng ilang beses na magkakasunod. Ito ay isang kahihiyan. Ang pakikipaglaban sa iyong mga paniniwala ay hindi katulad ng iyong orihinal na intensyon. Inihayag ni Isurui ang katotohanan sa isang pangungusap. Naririto ka upang mapanatili ang kapayapaan, ngunit sila ay lubos na nagsisikap. Nang marinig ito, tumango ng malalim si Val. Tama ka, naaalala mo pa ba si Pellet? Oh, ang babaeng may pekes. Natawa si Isurui, kumusta na siya ngayon? Sa katunayan, si Surui at ang mga peacekeeper na ito ay 2 o 3 beses lamang na nag-away ng hindi sinasadya. Ngunit ang pinakamabilis na paraan upang mapahusay ang pagkakaibigan sa mundo ay ang pakikipaglaban ng magkatabi, at hindi mahalaga kung gaano katagal mo na alam isa't isa. Anong pekes na babae? Asawa ko na siya, haha, tumawa si Varga. Then you have to suffer. I remember medyo mainit ang personality ni Pellet, I guess hindi dapat mas mataas ang status ng family mo. Natawa din si Isurui, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong kasal. Hoy, palagi kaming nasa digmaan at hindi naisip ang anumang buhay pampamilya, pareho kaming nasa militar, at ang pagkikita bawat 2 buwan ay isang magandang bagay. Nasaan na si Pellet? Tanong ni Surui. Sa pangkalahatan, ang mga babalik mula sa puwersa ng peacekeeping ay karaniwang magkakaroon ng isang tiyak na antas ng promosyon. Sa Flamingo, ang unang commander ng Flamingos chapter, tumangala si Vargar, mukhang proud na proud. Ano ito? Hindi kailanman narinig ito. Pamilyar si Isurui sa mga pangalan ng mga espesyal na puwersa sa buong mundo, ngunit hindi pa niya narinig ang Flamingo na ito. Ito ay isang espesyal na puwersa ng babae na binuo ng United Kingdom noong nakaraang taon, at hindi ito lihim. Oy, pagkatapos ito ay puno ng mainit na mga sisiw doon, sabi ni Vargar. Huling naisip ni Surui ang mainit na personalidad ni Pellet. Bueno, ang iyong Pellet lang ang makakapagkabigla sa mga babaeng sundalong ito. Nagbabakasyon din siya ngayon at darating din, tumawa si Vargar. Kung gayon, hindi ba ako ang iyong bumbilya? Tumawa din si Surui. Sa di kalayuan ay may nakita silang matangkad na babae na nakasuot ng trench coat, tapos huminto ang commercial car sa tabi niya, si Pellet pala. Hoy, Apollo! Pagsakay ni Pellet sa kotse, niyakap niya ng oso si Surui. Pagamat maraming peke sa mukha ang babaeng ito, puno ng kabayanihan at sassy-feeling ang buong katawan. Ang ganitong uri ng nakakapreskong pakiramdam ay hindi mapapantayan ng maraming lalaki. Pellet, ang tagal na kitang hindi nakikita, pakiramdam ko mas naging energetic ka na naman. Pabirong sabi ni Surui. Bakit? Narinig ko na may nang ahas na mangbuli sayo.
Itinaas ni Pellet ang kanyang mga kilay, at itinaas ang kanyang manggas. Pagkatapos ay hayaan silang bumalik-balik. Hoy, nagbakasyon din naman ako. Mapapatay ko sila kung may gagawin ako. Hindi ako naniniwala na makakapag-settle pa sila ng mga account sa Green Flat Hat at Flamingo. Sabi din ni Vargar. Tila nagalit ang mag-asawa nang marinig na may problema ang dati nilang kaibigan. Sa totoo lang, ayaw ni Surui na tumulong sila. Ang taong ito ay palaging gustong lutisin ang mga problema ng mag-isa. Ang mga matandang kasamang ito ay pawang tinawag ni Best. Bilang karagdagan, ang dalawang mag-asawang ito ay mayroon ding mga posisyon sa militar. Kung makakaapekto ito sa kanilang kinabukasan, labis na ikinalulungkot ni Surui. Sa totoo lang, handa ako. Bago pa matapos magsalita si Surui, pinutol siya ni Pellet. Wala lang ito, sabi ko sa iyo, ito ang UK. At sino man ang maglakas loob na guluhin ka, pagsisisihan namin siyang pumunta sa mundong ito. Parang mamamatay tao ang sinabi ni Pellet. Tawagan ko rin ang mga subordinate ko. Tila naramdaman ni Vargar na hindi siya sapat. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-ayos. Hindi siya mapigilan ni Surui anuman ang mangyari. Sabi ko, hindi mo kailangang maging masuwian para sa akin. Tinampal ni Surui ang kanyang noo, ngunit ang taong ito ay tila medyo mapanglo sa oras na ito. Hindi ito isang paglabag sa disiplina. Sinabi ni Pellet. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit itinatag ang Flamingo ay para sa pambansang seguridad. Kung may gustong guluhin ka sa London, Flamingo kailangan kong magpakita, at tungkulin ko ito. Natawa din si Varga. Actually, pare-pareho ang Green Flat Hat, at hindi kami ni Varga ang pribadong nagpapakilos ng mga tropa. Limitado na ang ating autoridad. Masyadong mataas. Nang makita ni Surui ang mapagmataas na hitsura ng lalaking ito, walang magawang sinabi ni Surui. Nalaman kong lumalala ang iyong pagtawa. Lalong tumawa si Vargar nang makitang proud na proud ang asawa, hindi napigilan ni Pellet na iunat ang kamay at kinurot ito ng malakas sa hita ng kausap, at napasigaw ang huli sa sakit. Nang makita ang hitsura ng dalawang mag-asawang ito, natawa din si Surui. Siya nga pala, kung dadalhin ko ang mga tao dito, malalagay ba sa panganib ang iyong pambansang seguridad? Tanong ulit ni Surui. Siyempre hindi. Agad na sinabi ni Varga, tinutulungan mo kaming mapanatili ang pambansang seguridad. Natawa din si Pellet. Oo, ibang usapan. Umiling si Surui at ngumiti ng mapait. Ito siguro ang masamang ideya na naisip ng bastard ni Best. Tinapik ni Vargar ang balikat ni Surui. Kapatid ko, huwag mong pakialam kung sino ang may ideya, huwag mong sabihing London ito, kahit na nasa Antarctica, negosyo mo ang negosyo namin. Sayang nga lang, si Juana sa likod ng sasakyan ay walang ideya kung ano ang nangyayari dito. I wonder if she would cry if she hear these conversations. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Surui o ng mag-asawang Varga. Uwit. Kabanata 2650. Dalawang espesyal na lakas. Pagkarating sa Queen's Bar, humingi si Surui ng booth sa unang palapag, at dumating na rito ang military advisor. Hindi pa umabot sa climax ng night show kaya wala masyadong tao sa bar. Ang pananamit ng dibisyon ng militar ngayon ay ibang-iba sa kahapon. Nakasuot siya ng itim na pampites at itim na maskara sa kanyang mukha. Siya ay mukhang hindi gaanong kabataan. Ngunit unti-unting bumalik sa hangin ng dibisyon ng militar patlang. Kaya lang. Parang sanay na ang mga tao sa Temple of the Sun sa military advisor na nakamaskara. Tila mayroon siyang kahulugan ng misteryo at kamahalan. Nang ang tagapayo ng militar ay biglang naging isang Mogan. Nang babae, sila lahat ay nangangailangan ng isang pangmatagalang proseso ng pagbagay, syempre, kasama si Surui. Si Best pa ba? Tanong ni Surui. Para sa kanya. Naghukay si Best ng malaking butas para sa kanya. Sa katunayan. Nararamdaman ni Surui na sapat na ang kanyang kakayahan upang malutas ang mga problemang maaaring makaharap niya sa hinaharap. Ngunit naniniwala si Best na, this is London. Dahil may problema si Surui, talagang imposible para kay Best, ang prinsipe, na maupo ng walang ginagawa. Kaya lang ayaw talaga ni Surui na magdulot ng gulo sa kanyang mga kasama. Kung tutuusin, nasa mataas na posisyon sa hukbo sina Varga at Pellet. Kung gumawa sila ng ilang negatibong impluensya, mararamdaman ni Surite na ang mga natamo ay mas malaki kaysa sa mga pagkalugi. Nang makita ang mga iniisip ni Surui, sinabi ni Varga na may malaking ngiti.
Sinasabi ko sa iyo, Apollo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi pa banggitin na kami ni Pellet ay may mataas na awtoridad. Tsaka, sa tingin mo ba gusto nating dalawa na manatili sa kinalalagyan natin ngayon? Hindi na kami makapaghintay na bumalik sa Middle East, ano pa ang silbi ng manatili sa likod? Sa totoo lang, pagaman ng mga salitang kaya. Ngunit lahat sila ay mga commander ng mga espesyal na puwersa. At tiyak na maraming mga pagkakataon upang pumunta sa frontline. Sa makatuwid, may mas malaking elemento ng kaginhawaan sa Surui sa pangungusap na ito. Okay, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Walang magawang umiling si Surui, at pagkatapos ay tinanong ang tagapayo, na ayos na ba ang lahat? Hindi pwede. Kung may ma-accident, hihintayin natin ang darating. Sinabi ng strategist. Mapalad din na nakatagpo ka ng mga taong iyon nang pumunta ka sa Buckingham Palace kagabi, kung hindi pa handa si George Hill na sabihin sa amin ang totoo. Ano? Matapos marinig ang pangungusap na ito, 2 beses nang inisya ni Surui. Talagang, okay lang ngayon, kailangang magsabi ng totoo ang taong ito. Lumalabas na ang dahilan kung bakit halos 1 oras late dumating sina Surui at Best kagabi ay dahil na-encounter niya si Cityphil at ang kanyang party. Sa oras na iyon, hindi kilala ni Surui si Cityphil kung sino ito. Naisip ko lang na medyo kakaiba ang hitsura ng grupong ito ng mga tao, ngunit tumingin ulit sila ni Best, at ang isang sulyap na ito ay nagdulot sa kanila ng problema. Hindi nila alam kung sino si Cityphil, gayunpaman, walang alam si Cityphil tungkol sa pagkakakilanlan ni Surui at Best, kaya pinili talaga ng matangkad na babaeng ito na magkusa. Dahil si Sistov ay nasugatan ni Solov, at siya ay kumatok na wala din ang bisa ng gamot. Matapos makipaglaban kay Surui sa mahabang panahon, sa wakas ay natalo siya at umalis. Nalikha ang mga tuldok ng putik sa pantalon ni Surui sa matinding labanan. Sa totoo lang, sa kasalukuyang close-up na lakas ni Surui, kakaunti lang ang kalaban niya. Si Cityphil ay hindi niya kalaban. Gayunpaman, hindi nag-iisa ang Cityphil. Mayroon din siyang 1 dosenang o kaya makapangyarihang mga subordinate na kasama niya. Sa oras na iyon, si Best, na isinilang sa hukbo, ay hindi nakakatulong kay Surui na ibahagi ang malaking bahagi ng pressure. Wala siyang baril sa kanyang kamay. Kaya halos 1 tao lang ang kanyang masasabit, at wala siyang mahanap na paraan para talunin ang kalaban. Matapos itaboy ni Surui ang lahat, nahiga si Best sa lupa, humihingal. Matagal na siyang hindi nakakaranas ng ganoong kabangges na labanan, at ang kanyang tibay ay hindi na makakasabay. At ang labanang ito ay nagpapakita ng walang pag-aalinlangan na muling iniligtas ni Surui ang kanyang buhay. Ang aktibong pag-atake ng staff kina Best at Surui ay nagsiwalat din ng layunin niya at ng organisasyong nasa likod niya. Iyon ay, ampas langin si Best at gawin ang British throne na baguhin ang tagapagmana. Nakakadurog talaga ng puso. Sa makatuwid, ang kanyang Royal Highness Best, na palaging gusto ang casual na buhay, ay nagsimula na ring pumili na magkusa na pumasok sa laro, at ayaw nang maging passive. Kamusta na si George Hill ngayon? Tanong ulit ni Surui. Ang kanyang estado ay hindi masyadong maganda. Siya ay mas nalulumbay. Ngumiti ang opisyal ng militar, ngunit ito ay isang magandang bagay para sa amin, at ang kahirapan sa interogasyon ay nabawasan din. Kung gayon, hintayin natin silang susunod na lumitaw, sabi ni Surui. Sa oras na ito, lumabas din si Victoria. Nakasuot din siya ng itim na pampites, ngunit nakasuot siya ng platinum eye mask sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya bilang isang platinum warrior ng Sun Temple. Pagkalipas ng kalahating oras, sinabi ni Vargar. Narito ang aming mga tao, hayaan silang pumasok sa likod ng pintuan. Tumango si Surui. Okay. Kaya, ang British Royal Marine Corps Special Assault Brigade at Flamingo Women's Special Forces ay ganap na sumali sa operasyong ito na pagpapanatili ng pambansang seguridad. Gayunpaman, nang pumasok ang Green Flat Hat at Flamingo sa likod ng pintuan ng bar, nakaupo sina Bowers at Juana sa sedan at nanunood mula sa harap ng Queen's Bar, walang aksyon. Hindi nila nakita ang pagdaragdag ng 2 pangunahing espesyal na puwersa. Siguro. Kahit nakita nila, hindi nila seseryosohin. Pagkatapos ng lahat, upang maiwasan ang pagkalito, ang lahat ng mga Flamingo at Berding Flat na sombrero ay nakasuot ng plainclothes.
Bakit hindi mo pa ginagawa? Naiinip na sabi ni Juana. Malapit nang dumating ang aking mga tao, at hindi pa huli ang lahat para magsimula kapag nandoon na ang lahat. Kailangan nating gumamit ng malaking hukbo para hadlangan sila. Sabi ni Bowles. Gayunpaman, ang kanyang tono ay hindi masyadong sigurado, ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa malaking tanda ng Queen's Bar. Naunawaan ni Juana ang lahat nang makita ang kanyang ekspresyon, at agad na sumimangot. Hehe. Sabi ko, bakit palagi kang nagpapaliban? Ito pala ang kaso, itong bar ay kay Alesilan, natatakot ka ba sa kanya? Anong joke? Paano ako matatakot kay Arlie? Anong klaseng sibuyas siya? Kung hindi ko lang niyakap ang hita ni George Hill, I would he look down on him. Agad namang nagpaliwanag si Bowers nang marinig ang sinabi ni Juana, ngunit ang paliwanag niya ay medyo walang pilak dito. Hindi ka maaaring maging isang malakas na tao, tama ba? Nanunuya si Juana. Pinabalaan kita, mas mabuting huwag mo na akong pabayaan, kung hindi, kapag nangyari na naman ang ganito, hindi ko na kaya. Hihingi ako ng tulong sa iyo. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya, at kung gusto mo pa ring pumasok sa Buckingham Palace, sa palagay ko ay hindi mabubuksan para sa iyo ang pinto sa likod. Ngumiti si Bowers. Sabi ko, hinding-hindi ako matatakot sa Alesiland. Kapag handa na ang lahat ng staff, susugod tayo sa main entrance ng Queen's Bar. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay tila medyo naninigas. Sa nakalipas na ilang taon, talagang bumuti ng husto si Bowers. At isa rin siyang malaking kapatid sa eksena sa gabi. Ngunit nakatanggap siya ng mga bayarin sa proteksyon mula sa hindi mabilang na mga bar, ngunit hindi siya kailanman ang ahas na pumunta sa reyna na ito trouble sa bar. Wala nang iba. Dahil lang sa mas malupit na karakter si Alex Ilan kaysa sa kanya. At, niyakap na talaga ng mga tao ang mga hita ni George Hill, halos bakal mga kaibigan, based dito lang, hindi ko alam kung saan siya mas matangkad kay Powers. Huwag kang mag-alala kay Alesilan, nawawala siya sa narinig ko, sabi ni Juana. Nawawala. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Bowers, maaasahan ba ang balitang ito? Kalokohan. Hindi maiwasan ni Juana na maputi siya sa isang tingin. Sa totoo lang. Hindi alam ni Juana ang totoo. Nabalitaan na lang niya mula sa mga katulong ng Buckingham Palace na may nangyari sa Alesiland. Ngunit kung ano ang nangyari, hindi naintindihan ng batang babae na ito. Halatang gamaan ang loob ni Bowles matapos malaman ang pagkawala ng Alesiland. Wala ang may-ari ng bar na ito, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Kahit na, ang taong ito ay may isang matapang na ideya sa kanyang ulo. Gusto mo bang samantalahin ang pagkakataong ito para sirain ang Queen Bar at ipahayag sa lahat na ikaw ang boss? Ito ang iniisip ni Bowers sa oras na ito. At habang iniisip niya ito, lalo siyang nasasabik. Habang iniisip ko ito, mas iniisip ko na minsan lang ito sa buhay na pagkakataon. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, sunod-sunod na dumating ang mahigit 100 sasakyang puno ng siksikan. Pumukas ang mga pinto. At lumabas ang lahat ng mga tulisang may bakal. Mayroong higit sa 100 sa kanila. 10 tao, ito ang mga nakababatang kapatid na lalaki na karaniwang tumatambay kay Bowers. Tapat na ba ang mga tao? Kumurap-kurap si Bowers kay Juana, nagpapakita ng pagmamalaki, gusto rin niyang ipakita ang kanyang husay sa harap ni Juana, upang yakapin ang hita ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napabuntong hininga na lang si Juana at nandidiri na sinabing, normal lang. Tumawa si Bowers at nagsabi, ngayong gabi, tatanggalin ko ang lalaking iyon at bibigyan ko ng masamang hininga ang aking munting prinsesa na si Juana. Pumaba ka. Sabi ni Juana, habang nakatingin sa sign ng Queen's Bar, parang nakita niya si Su Rui na umiinom sa loob, at ang mga mata nito ay puno ng hinanakit. Damn Chinese. Sa pagtingin sa puno ng sama ng loob ni Juana, si Bowers ay labis na naguguluhan. Nais niyang malaman kung paano nagalit ang lalaking incheck kay Juana, at paano kaya magagalit ang batang ito, ano ang hitsura nito. Kung tutuusin, alam ni Bowers na kadalasan ay napaka-open ni Juana, at napaka-open niya sa relasyon ng lalaki at babae. Hindi kaya pinahirapan siya ng Chinese gamit ang kanyang unique means na si Juana. Ang Bowers na ito ay hindi maaaring hindi hulaan na may masamang lasa. 112 ng mga tao ang nakatayo sa likod ng Bowers, na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa lahat ng dako.
Ang bawat cell ay umaakyat sa pagnanais na makatapak sa mga tao. Ang pagdurog sa bar ng Reyna, ang pagpatay sa lalaking inchik, at ang sabay-sabay na pagkatok sa pinto ng Buckingham Palace, nakakamangha, hindi ba? Sa kasamaang palad, hindi alam ni Bowers na kung papasok siya sa bar na ito, hindi na niya makikita ang gate ng Buckingham Palace na nagpapakita ng bahagyang gap sa kanya muli sa kanyang buhay. Huwag matigilan, magmadali upang makahanap ng isang tao. Ikinaway ni Bowers ang kanyang braso, at sa sandaling ito naramdaman niya na puno siya ng pagmamataas.